Hi guys, good morning, good afternoon, good evening, good day. This is RJYC Vlog. Sobrang nakakalungkot itong mga nangyari kay PRRD. Napanood ko kanina yung first it's really sad to be honest. Yung kanyang boses kanina is boses ng nanghihina. And he sounds so weak and not happy, and he sounds slurry. Yung alam nyo ba yung parang ano siya, pautal-utal na hindi mo alam kung ano. Yun ang nakita ko kay PRRD kanina. At nakakalungkot talaga kasi ilang oras siya wala siyang proper na pahinga eh. Wala siyang proper na pahinga from Hong Kong, tapos diretso na siya dun sa hindi ko na kailangan isa-isahin pa kung paano siya inabuso ng bangag admin nitong si Bongbong Marcos. Dati hindi ko nababanggit tong pangalan na to dahil nasusuka ako sa pangalan nito eh. Pero ngayon kailangan banggit-banggitin eh para mas maintindihan niya na nakakasuka talaga tong tao na to sa pagka-traidor niya. Alam niyo ba yun? Yung alam mo ba yung meron kang kahit na lang kaaway mo sana, walang matinong tao. Duwag to eh. Duwag tong si Marcos. Sa sobrang pagkaduwag niya, ipinain na lang niya sa mga buhaya sa ibang bansa. Kayang lumaban ng patas. Kasi ito yung pinakaduwag na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan ang totoo. Kung na may laban siya, at kaya niyang lumaban ng patas, hindi niya dapat ginawa yun eh. Kasi pagtataksil na yan sa soberenya ng Pilipinas eh, yung ating constitution and yung ating judiciary eh. Meron tayong sariling batas sa Pilipinas, meron tayong sariling hukom na pwedeng prosecute kaya PRRD. Pero sa sobrang kaduwagan nitong bugok na presidente ngayon ng Pilipinas na walang iba kundi itong magnanakaw na si Bongbong Marcos, ay ginawa niya yung paraan na akala niya nagpapogi sa kanya. Hindi niya alam na yan na ang magiging dahilan ng pagbagsak niya. So, nagwo-worry lang ako kay PRRD kasi sobrang hina niya kanina. Like, parang natutulog na siya doon na nakapikit siya. Like, he looks so weak. He sounds so weak. At yan ang isang kinaka-worry ng lahat. Kasi hindi na bata si PRRD. He's gonna be 80 years old. 80 years old na siya in like a couple weeks. Like on the 28th. Like 2 weeks from now. Kaya nakakagigil talaga yung ginawa nila kay PRRD. Pero wala na tayong magagawa kasi nandyan na siya. Sana magawan pa ng paraan ng mga abogado niya at ng mga abogado niya at si VP Sara na maibalik agad si PRRD sa Pilipinas para mag-gain yung lakas niya. Kasi alam niyo ba kung anong isang nagpapahina din sa kalusugan ng tao? Yung stress. Kasi for sure yan, nai-stress siya dahil hindi niya nakakasama yung pamilya niya. Tapos nasa kulungan siya. At yan ay kagagawan ng napakasamang presidente ng Pilipinas ngayon na walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. Na kinakabog niya yung kasamaan ng tatay niya. Yung pagkakaiba lang nila, yung tatay niya may utak. Kumbaga matalino. Yung Marcos, bugok. Walang alam. Kasi sinunog na ng droga yung utak niya. Pati puso niya wala na rin. Kasi tignan nyo na lang yung ginagawa nila, 'di ba? Sa budget ng Pilipinas. Ninanakawan nila ang bansang Pilipinas. Diyan sila mahusay. Nanakawan nila ang bansang Pilipinas. Kaya ini-eliminate nila ang mga Dutertes. Dahil ang mga Dutertes lang ang pwedeng makapagpapigil sa kasamaan nila. Dahil paulit-ulit kong sasabihin na paikot-ikot kong sasabihin sa inyo na kahit kailan wala kahit isa sa mga Duterte ang kawatan at magnanakaw. Otherwise, marami na silang mga ari-arian, marami silang mga bahay,
marami silang sasakyan na magagarang damit, pero nakita nyo naman yung pamumuhay nila, di ba? Walang kurap at magnanakaw sa mga Dutertes. Kaya, yan ang gustong eliminate nitong siraulong presidente at napakasamang tao na si Bongbong Marcos. Dahil gusto nilang ipagpatuloy yung kasamaan nila sa mga Pilipino, ang nakawan na lang ng nakawan ng mga Pilipino. Walang awa, walang kaluluwa yan. Ang kaluluwa niyang kaluluwa ng demonyo. Yang ano na yan. At para sa mga natutuwa sa nangyayari kay PRRD ngayon, ang mensahe ko lang sa inyo, ipanalangin nyo na walang mga kriminal na mabiktima ang mga pamilya nyo. Lalong-lalo mga at sinasabing deserve, ikaw Kim Chiu at Bong Navarro. Yung spill na sinasabi nyo dyan sa Showtime, alam nyo na nagluluksa yung taong bayan sa nangyari sa so sa karapatan ng isang tao, tapos yun pa yung ipaparinig nyo. May second meaning yung nyo, yung spill nyo na yan. Wag nyo sasabihin na spill lang yun, binasa nyo lang, no. Meron may double meaning yan. Ikaw Kim Chiu, Bong Navarro, alam ko na binasa nyo lang yun, pero may utak kayo, may isip kayo, na dapat gumawa na lang kayo ng sarili nyong salita nang hindi kayo makakapanakit ng mga tao. At lalo na yung nabiktima, yung presidente na dating nakinabang din kayo sa kapayapaan na binigay niya sa Pilipinas ng 6 na taon. Kaya ang kakapal na mukha nyo, kayong mga nagsasabi ng deserve, ang kakapal na mukha nyo, nakinabang din kayo doon kahit na nyo kayo, nakinabang kayo sa law and order na ginawa niya, nakinabang kayo sa war on drugs niya dahil naging safe ang bayan ng Pilipinas for 6 years na naging presidente siya. Okay? So, ang kakapal na mukha nyo, para sa ni PRRD yung mga nangyari sa kanya, ang kakapal na mukha nyo, sa totoo lang, ang kakapal na mukha nyo. Hindi ko kung saan kayo kumukuha ng kapal na mukha. Na wala, itong mga militar, wala man lang silang ginawa para man lang protektahan si PRRD na sa ICC na yan. Kasi tingnan nyo nangyari, biglang bumagsak yung katawan, yung head. Hindi nyo man lang siya binigyan ng patas na lalo na tong si Laila de Lima, ang kapal na mukha nitong babae na to, ikaw kriminal ka din eh. Ikaw ang may bahid ng droga sa mga kamay mo dahil tumanggap ka ng salapi. Dahil na mukha mo matanda ka. Sana wag ka mabiktima ng mga kriminal at saka mga nagdodroga. Ang kapal na mukha nitong mga tao na to na nagsasabi na deserve ni PRRD nangyayari sa kanya. Nakinabang kayong lahat sa law and order niya. Nakinabang kayong lahat sa war on drugs niya dahil tumahimik ang Pilipinas, naging mas safe sa mga kriminal. Kaya ipanalangin nyo na hindi kayo mabiktima ng mga kriminal. Dahil kahit anong mangyari kay PRRD, may mangyari mang masama sa kanya o sa kalusugan niya, hindi kayo patatahimikin ng konsensya nyo sa ginawa nyo sa kanya. Habang buhay nyong dadalhin yun at magiging parte na ng history yung ginawa nyong pangtatraidor sa kanya, lalo ka na Bongbong Marcos. Tatandaan ka ng taong bayan bilang traidor hanggang sa ninuno ng mga apo mo. Tatandaan nila. Nasa history ka na ng katraidoran. Pinaka-traidor sa lahat ng traidor na mga presidente. Kaya akala mo nakaisa ka, hindi. Dahil ikaw ngayon ang pinaka-traidor sa kasaysayan ng Pilipinas na kahit anong gawin mo, hindi mo na mabubura yun. Tandaan mo yan, Marcos. Bongbong Marcos Jr., tandaan mo yan. Kahit anong gawin mo, hindi mo na mabubura yung katotohanan na ikaw ang pinaka-traidor, hindi lang sa presidente, kundi sa buong Pilipinas sa ginawa mo. Magbabayad din kayo. Magbabayad din kayo sa ginawa nyo. Sa ngayon, akala nyo nanalo kayo, pero hindi. Magbabayad kayo sa ginawa nyo kay PRRD.